Ayan, magandang isa po sa atin at narito po tayo muli sa ating Bible study po tuwing hapon po. At sige po, simulan na po natin ang gawain po natin. Simulan po natin ito sa isang maikling panalangin po. Ama, sa pangalan ni Jesus o Diyos, tinataas po namin sa inyo ang hapon na ito, Panginoon. Sa pag-aaral namin ng salita mo at makikinig namin, dalangin ko, Panginoon, bawat isa sa amin ay patuloy mong kausapin. I-remind mo kami, Panginoon, at i-correct mo kami sa pamamagitan ng mga salitang maririnig po namin sa hapong ito. Holy Spirit, patuloy ka namin wini-welcome sa aming kalagitnaan. Saan man naroon ng mga anak mo sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin na bigyan mo kami ng karunungan at kaalaman nagmumula sa inyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin at ayan po atin pong ipagpapatuloy po yung mga pinag-aralan po natin at hindi pa rin po tayo nawawala sa pinaka-topic po natin, yung katapatan sa ministry. Amen po. At dito po, buksan po natin yung mga Bible po natin dito po sa Revelation chapter 2. Kung may mga Bible po tayo, makipagbukasan po tayo. Ang sabi po dito sa Revelation chapter 2 verse 8 to 11, ang sabi po ng salita ng Diyos, at ang anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila'y isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ang dyablo at ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Gaya po ng napag-aralan po natin at gaya po ng mga tinuturo po sa atin ng mga pastor po natin, bakit ba kailangan maging matapat tayo? Amen? Ang salitang katapatan po ay hindi lang po ito itinuturo po sa mga lingkod ng Diyos, kundi ang lahat ng mga anak ng Diyos ay tinuturo po ng Biblia at ng salita ng Diyos na kailangan po natin maging matapat. Amen? Dito po, ito po ay sulat po ng Diyos sa simbahan po ng Smyrna. Kung saan mababasa po natin dito na alam ng Diyos yung hirap, alam ng Diyos yung pinagdadaanan ng mga Smyrna. Amen? Yung mga simbahan. Amen po ba? At ngayon, mababasa po natin dito ang sabi niya po sa verse 10, maging tapat ka hanggang kamatayan. Kasi alam ng Diyos, habang tayo po ay naglilingkod, habang tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon po natin, marami tayong dadanasing pagsubok. At kailangan po sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan natin, nire-required ng Diyos na tayo po'y maging matapat. Gaya nga ho ng mga nabanggit po ng ating mga pastor na ang katapatan natin ay matetest pagdating sa pagsubok. Maraming kadahilanan kung paano po or maraming paraan kung paano po matetest ang ating katapatan. At isang bagay po na sa buhay po natin bilang isang Kristyano, nire-record ng Diyos sa atin na maging faithful tayo. Hanggang saan? Ang sabi po dito sa binasa po natin, faithfulness until to death. Amen po ba? Ang faithfulness, pinagtsatsagaan, pinagtitiisan, at wino-work out. Amen po. At sa mga bagay na ito, inaasahan ng Diyos na magiging matapat tayo. Maraming sitwasyon po, lalo na po sa paglilingkod natin, maraming bagay, maraming sitwasyon na hihingin ng Diyos sa atin na kailangan nating maging matapat. Sabi-sabihin, may mga requirements ang Diyos na inaasahan ng Diyos at ine-expect ng Panginoon na magiging matapat tayo dito. Sa anong paraan, sa anong bahagi ng buhay Kristiyano natin na ine-expect ng Diyos na tayo po magiging matapat. Tulad ng sinasabi ng Diyos sa simbahan ng Smyrna, na anong sabi niya, dadanas ka ng mga kahirapan pero kailangan mong maging matapat, kailangan maging matatag ka, kailangan maging matibay ka. Amen po ba? Dadanas ka ng iba't ibang sitwasyon. Pero ang sinasabi ng Panginoon, alam ko yung paghihirap mo, alam ko yung pagdurusa mo. Amen? Alam ko kung paano ka nahihirapan. So, ibig sabihin, sa kabila na alam niya na dadaan ng mga lingkod niya, pero nandun yung encouragement ng Diyos na maging matapat ka pa din. Amen? So, ito po, mga bagay na inaasa ng Diyos na magiging matapat ka. Unang-una, yung pagsunod mo sa Panginoon, yung obedient mo sa Lord. Dito po, mababasa po natin sa Deuteronomy chapter 11, verse 13 to 15, kung may mga Bible po tayo, maganda buksan po natin. Sabi niya po dito sa Deuteronomy chapter 11, verse 13 to 14, basahin ko po.
Sabi niya sa verse 13, kung inyong susundin ang mga utos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito, na ibigin ng Panginoon ninyong Diyos at siya'y paglingkuran ninyo ng buong puso at kaluluwa, ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan, ang una at ang huling ulan, upang inyong matipo ng inyong trigo at alak at langis. Aking bibigyan ng damo ang inyong mga bukid para sa inyong mga hayop, at ikaw ay kakain at mabubusog. Number 1 po, sabi niya na inaasahan ng Diyos na tayo po magiging matapat pagdating po sa pagsunod natin sa Panginoon po natin. Amen? Na mahalaga po alamin mo ang kalooban ng Diyos, sundin at gawin mo, at patuloy kang magiging matapat. Kasi bakit? Kasi dahil sa katapatan natin sa pagsunod sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos dito sa Deuteronomio chapter 11, pagpapalain kita. Na lagi po nating naririnig na nire-remind po sa atin ng mga pastor natin, ang pagpapala ng Diyos ay para sa mga masunurin. Ang pagpapala ng Diyos ay para sa mga matapat na sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi po sa suwail, hindi po sa mga pasaway, kundi ang sinasabi po ng salita ng Diyos na ang pagpapala ng Panginoon ay nasa pagsunod. Yun nga po, hindi naman po tayo after doon kung pag meron ba tayong reward o may matatanggap tayo, pero makita po sa atin yung katapatan natin pagdating sa pagsunod. Sabi nga po sa Bible, ang lahat ng bagay na gagawin natin, nagyan natin ng katapatan. Sabi nga po, yes, sa tao po natin ginagawa, pero hindi kailangan gawin mo ito sa Diyos para sa Panginoon. Hindi yun napipilitan lang tayo. Amen? Na kapag tayo ay inutusan, ay hindi maluwag sa kalooban natin yung ginagawa natin. Pero ito po, ang sabi niya po dito sa pinag-aaralan po natin, ine-expect ng Diyos at inaasahan ng Diyos na pagdating sa pagsunod natin, nandun yung katapatan natin. May nakakakita man o wala, nandyan man si pastor o wala, nandyan man yung leader mo o wala, dapat nagpapatuloy tayo at naipapakita natin yung katapatan natin sa harapan ng Diyos. Naipapakita natin yung katapatan natin sa paningin ng Diyos. Kasi bakit? Dapat si Lord yung nai-impress mo, hindi yung tao. Amen po ba? Dapat sa Diyos ka nagpapakitang gilas, hindi sa tao. Amen po. Kasi bakit? Alam mo sa sarili mo na hindi yung tao yung pinaglilingkuran mo, kundi ang Diyos. At hinahanap ng Diyos yung katapatan natin pagdating sa pagsunod. Amen? May mag-uutos man o wala, dapat meron tayong initiative, yung kusa. Kasi bakit? Kasi nandun yung katapatan mo na kahit walang nakakakita sa'yo, walang nag-uutos sa'yo, nandun yung katapatan mo na susundin ko at gagawin ko yung bagay na ito. Yun ang tinatawag na obedience po. Na kahit walang mag-utos sa'yo, ginagawa mo yung parte mo. At pangalawa, dito po sa Bible, sa Jeremiah 23 verse 28, kung may mga Bible po tayo, buksan po natin dito sa Jeremiah. Dito po sa chapter 23, verse 28. Hayaan ang propeta na may panaginip ay isalaysay ang panaginip. Ngunit, siya na may taglay na aking salita ay bigkasin niya ang aking salita na may katapatan. Number 2, nasabi niya po dito na inaasahan ng Diyos na magiging matapat tayo. Pangalawa po, yung maging matapat tayo sa soul winning. Speak faithfully. Ano man po, yung ibahagi natin ang salita ng Diyos ng may katapatan. Amen? Sabi po dito, minsan, tayong mga Kristiyano, nagiging paniki tayo. Bakit? Kasi kapag ikaw sinabihan ko, sharean mo to. Sasabihin mo, ba't ako? Diba po? O kapag sinabi ng leader mo na ito yung gawin mo, puntahan mo to, minsan nagiging paniki tayo na ba't ako? Amen po? At sinasabi niya po dito na maging matapat tayo sa soul winning, ay trabaho po natin ito at inuutos ng Diyos sa atin na maging matapat tayo pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi nakalagay sa Biblia na ang bawat isa po sa atin ay may pananagutan po tayo sa mga kaluluwa na inilalapit sa atin ng Diyos. Pamilya mo, yung kapitbahay mo, yung kaklase mo, o kung saan ka mang lugar nilalagay ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin, i-grab po natin yung opportunity na may mga taong nilalapit sa atin ng Diyos at yun yung pagkakataon natin na ibahagi natin ang salita ng Diyos. Bakit po? Kasi ang nakalagay po sa Biblia ay kung ikakahiya mo ako, sabi niya ganun, ikakahiya din kita sa harapan ng aking amang nasa langit. Ano ibig sabihin po nun? Huwag mong itatago na ikaw ay isang Kristiyano. Amen? Matatapos yung
pag-aaral mo sa school na yan nang hindi man lang nalaman ng mga kaklase mo, maging ang teacher mo na ikaw ay isang Kristiyano. At ngayon, kung tayo po ay isang Kristiyano, dapat proud ka na ibahagi at ipaalam na ikaw ay isang Kristiyano. Amen po ba? Ay isang trabaho po natin na maging matapat po tayo. Amen? Na ibahagi po natin ang salita ng Diyos dahil lahat po tayo ay may pananagutan po tayo sa salita ng Diyos na naririnig po natin, na alam po natin. Amen po? So maging matapat po tayo sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Hindi lang po sa panahon na kailangan, kundi ang salita ng Diyos wala po sa panahon yan. Hanggat maaari, kailangan mong ibahagi ang salita ng Diyos. At makita po sa atin ng Panginoon na tayo po ay naging matapat doon na ibahagi po ang salita ng Diyos. Ang sabi po sa pinag-aralan po natin at sa binasa po natin, kung ikaw, alam mong salita ng Diyos, maging matapat ka na ibahagi ito sa mga tao. Huwag po tayong maging selfish pagdating po sa salita ng Diyos. Kung paano po ibinahagi sa atin ang salita ng Diyos, dapat na ibahagi din po natin ito sa mga taong nangangailangan. At pangatlo po, dito po sa 2 Chronicles, chapter 11, verse 12, inaasahan ng Diyos na magiging matapat po tayo pagdating po sa pagbibigay. Tulad po dito sa binabasa po natin dito sa 2 Chronicles, chapter 31, verse 11, kaya tinutusan sila ni Hezekias na maghanda ng mga silid sa bahay ng Panginoon at inihanda nila ang mga iyon. At may katapatan nilang dinala ang mga kaloob, mga ikasampung bahagi at ang mga itinalagang bagay. Amen? Yan, inaasahan ng Diyos na sa bawat isa po sa atin maging matapat tayo pagdating sa pagbibigay. Alam niyo po, pagdating po sa pagbibigay, malawak po ang katuruan po pagdating sa bagay na to. In short lang po, maging matapat tayo na ibalik ang para po sa Panginoon po natin. Amen po? Kasi nagiging faithful tayo sa pagbibigay, hindi lang sa may kailangan tayo. Amen? Alam natin ang salita ng Diyos na sinasabi ng Biblia na maging matapat tayo na ibalik yung binhi sa Panginoon. Kasi tulad po ng isang mga nagtatanim, hindi naman lahat ng mga hinarvest nila ay kakainin nila yon o ibebenta nila. May mga ilang sako po silang tinitira. Para saan? Para meron po silang itatanim ulit at meron silang aanihin. Amen po ba? At ganun din po sa pag-ibigay po natin sa Panginoon po natin. Hindi lahat ng natatanggap mo kailangan mong kainin. At bakit? Kasi merong para sa Panginoon dyan na kailangan maging matapat tayo. Amen? At ngayon, minsan, faithful ka pa sa Lazada o sa Shopee. Hindi dapat po ganun. Maging excited ka kapag nag-o-offering ka. Kapag nagbigay ka sa Panginoon, huwag kang mag-expect na walang balik sa'yo. Kung faithful ka sa pagbibigay, patuloy na supply ang dating sa'yo. Kasi yun ang pangako ng Diyos sa mga taong matapat na nagbibigay. Amen po, yun ang pangako ng Diyos sa mga taong matapat na nagbabalik sa Panginoon. Kasi po bakit? Tapat ang Diyos sa harvest sa mga anak niyang tapat na nagbibigay. Amen? Yun ang pangako ng Diyos maging matapat tayo. Amen po. At last, sabi niya po dito, inaasahan ng Diyos na magiging matapat po tayo. Kasi po bakit? Ang sabi po dito, ang isang halimbawa po dito na last, si Abraham. Amen? Marami pa pong part ng buhay Kristiyano po natin na kung saan tayo pwedeng maging matapat. At inaasahan ng Diyos na magiging matapat tayo hanggang kamatayan. Amen? At ang last po, na inaasahan ng Diyos na magiging matapat tayo tulad ni Abraham. Ang gusto ng Diyos, number 1 siya sa puso mo. Amen? Ulitin ko po ulit, ang gusto ng Diyos, number 1 siya sa heart mo. Tulad po ni Abraham, nakita ng Diyos ang katapatan sa puso ni Abraham. Dumating sa punto po na si Abraham ay tinest. Amen? Sinubok siya pagdating dun sa anak niya. At makikita po natin kung paano po naging matapat si Abraham. Hindi siya nag-atubili na ibigay yung hinihingi ng Diyos. At makikita po natin ang katapatan niya pagdating sa pagsunod. At yun din po ang hinahanap ng Diyos sa atin, yung katapatan pagdating sa pagsunod, tulad ng pagsunod ni Abraham. Ang katapatan natin ay attitude ng heart natin. Hindi yung hindi mo lang gagawin dahilan sa trabaho lang. Kundi, sabi po dito sa pinag-aaralan po natin, kung titignan ka ng Diyos ngayon, number 1 kaya siya sa puso mo. Nakakalungkot tong isipin, for halimbawa na lang po, umuulan.
Nakakalungkot po kasi dito mo nakikita yung mga tao kung number 1 talaga si Jesus sa puso nila. Sabi nga, titignan kapag daw umuulan, nagbibiruan po kaming dalawang mag-asawa. Tignan nga natin kung sino dito ang magiging asin. Kasi bakit, di ba, kapag asang asin po, nilagay mo sa tubig, anong nangyari? Nalulusaw. Di ba? Ay, nakakalungkot kasi minsan ang kalaban lang pala natin para mawala yung katapatan natin, yung ulan. Kasi bakit, di ka na pupunta ng simbahan kasi umuulan, baka mabasa ka. Amen? Pero ito po, kailangan number 1 pa rin ang Diyos sa atin, na may priority pa rin natin sa buhay po natin, na kahit anong mangyari, hindi mo pwedeng ipagpalit yung relasyon mo sa Panginoon sa ibang bagay. Pag sinabing priority, syempre, ibig sabihin, number 1 siya, hindi siya number 2, hindi siya option, kundi laging priority sa Jesus sa buhay po natin. At ito po, inaasahan ng Diyos sa bawat isa po sa atin, maging matapat po tayo. Amen? Kasi po bakit? Ang katapatan, sabi po dito, makikita ang pagkataon natin kung paano natin gampanan ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kahit sa ministry po natin, sa prayer po natin, sa lahat ng aspect ng buhay po natin bilang isang Kristiyano, hinahanap ng Diyos yung katapatan po natin. At ang katapatan po, hindi lang po ito na ipapakita sa madaling sitwasyon. Ang katapatan, makikita sa time na mahirap ng maging matapat, yung masakit ng maging matapat. At choice po, decision mo, choice mo kung magiging matapat ka. Amen po. At ang bawat isa po sa atin ay yun ang inaasahan ng Diyos sa atin kasi may pangako po ang Panginoon. Anong pangako ng Diyos kapag tayo po ay naging matapat sa harapan ng Diyos? Ang sabi niya po sa Bible, "Well done, my good and faithful servant." Amen po ba? Maging matapat tayo hanggang wakas, hindi lang sa una, hindi lang doon sa kalahati ng paglilingkod natin, hanggang sa huli. Dumarating tayo sa panlalamig, alam ng Diyos yun. Pero ini-encourage tayo ng Diyos na kahit ano pang gawin ng demonyo sa buhay natin, sa buhay Kristiyano natin, pipiliin mo maging matapat pa rin sa harapan ng Diyos. Na walang makakapigil sa paglilingkod mo. Kahit nadadown ka, kahit na minsan na marami kang rejection na natatanggap, hindi ka na-appreciate, maging matapat ka dyan sa maliit na yan. Pagyamanin mo, kahit isa lang yung miyembro mo sa loob ng simbahan, pagyamanin mo kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Kasi bakit? Tinitignan ng Diyos yung heart natin kung paano tayo sumunod sa Kanya. Kaya yun lang naman po sa hapon na ito. At ayun po, inaanyahan ko na po ang bawat isa po sa atin na tayo po ay umuko at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, sinataas ko po sa inyo, Panginoon, ng hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na naging paalala sa amin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming nire-remind, tinuturuan at kinokorek sa buhay Kristiyano namin, Panginoon. Turuan mo kami na maging matapat sa lahat ng sitwasyon, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na wala kaming ibang maging choice, kundi ang maging matapat at manatiling tapat sa salita mo, sa pagkatawag mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Minupuri, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon po ulit at mag-iingat po tayong lahat. Salamat po. God bless po.